Kilalanin natin si Roger, panganay sa tatlong magkakapatid at pumumulot at pagbibenta ng basura ang kinabubuhay ng kanilang pamilya. Nakatira sila sa isang bahay gamit ang pinagtagpi-tagping mga kariton at kahoy malapit sa ilog sa ilalim ng tulay. Pero kahit ganito, masaya sila at buo ang kanilang pamilya. Hanggang isang araw, nagkasakit ang ama ni Roger at kailangan ng malaking halaga upang matustusan ang pagpapagamot nito. Dahil wala naman silang pera, napilitang mangutang at manghiram ang kanyang ina. Nabuon sila sa pagkakautang dahil sa pagtutustos ng gamutan ng kanyang ama. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, ay tuluyan na itong pinawian ng buhay. Matapos yun, ay nagdesisyon si Roger na huminto muna sa kanyang pag-aaral upang matulungan ang kanyang ina sa pangangalakal at mabilis silang makaipon ng pera upang makabayad sa kanilang pagkakautang. Pero isang gabi, habang sila ay pauwi, galing sa pangangalakal at pamumulot ng basura, sagasaan ng isang humaharurot na sasakyan ng kanyang ina, ngunit hindi sila nito tinigilan. Nakita niya ang kanyang inang nakahandusay sa daan, duguan at wala ng buhay. Dahil sa pangyayaring yun, napuno ng kalungkutan ng kanilang bahay. Pero alam ni Roger, kailangan nilang magpatuloy upang sila ng kanilang mga kapatid ay mabuhay. Hanggang isang araw ay dumating ang kanilang pinagkakautangan. So, ngayon ang oras na ibigay sa akin ng iyong mga magulang upang mabayaran na ng inyong mga utang. Ako'y naparito para maningil na at kunin ko na yung pera. Naku, sir. Sana, pasensya na kayo. Wala pa po akong kapera-pera dito. Pero, pabayaran ko naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Aba, ay naku, iho, hindi naman pwede at ako naman ang malulugi dito. Ang mabuti pa isama ko muna ang dalawang kapatid mo para magtrabaho sila sa akin at mabawasan ng paunti-unti ang utang ninyo. Tapos ikaw, magtrabaho ka at mag-ipon. At pag meron ka ng pera, uwiin mo sila sa akin. Tubusin mo sila kapag meron ka ng ipon. Okay ba yun? Murang edad at walang buwang na kaisipan at wala naman silang kamag-anak na pwedeng malapitan. Walang nagawa si Roger kundi ang pagmasdan ng kanyang dalawang kapatid habang papalayo. Dala ang kanyang isang pangakong, babawiin ko kayo, huwag kayong mag-alala. At dahil doon ay lalong nagsipag si Roger. Namulot siya ng basura, walang oras siyang sinayang, mulan man o umaraw. Hindi niya iniinda ang pagod at gutom, lalo't higit ang lungkot na kanyang nararamdaman. Basta ang nasa isip niya noon, makuha niya agad at mabawi ang mga kapatid na sa kanya ay nilisan. Isang araw, habang siya ay namumulot ng basura, nakita niya ang isang matandang lalaki na basta na lang bumagsak sa harapan ng isang malaking bahay. Tumakbo siya at nilapitan ng matanda at nakita niya nakapikit ito at nawala ng malay. Dahil sa taranta, sinakay niya ito sa kanyang kariton at inuwi sa bahay. Ano nangyari? Nasaan ako? Anong lugar to? Bakit ako nandito? Nakita ko po kayo tatang doon kanina, nawala ng malay sa harap ng isang malaking bahay. Wala naman kasi akong pampayad sa ospital, kaya diniretso ko na kayo dito sa bahay para dito kayo makapagpahinga. Tatang, tagasan nga pala kayo para may hatid ko na kayo pauwi sa inyo. Kung okay na yung pakiramdam nyo. Tapos yun, pinikwentong matanda ang kanyang buhay. Siya pala si Aldrin, ang lalaki noon sa una nating kwento. Dumaan sa ikanting pagsubok, kasama ang Panginoon ay hinarap at nilampasan ang lahat ng ito. Sinabi ni Aldrin kay Roger na dati siyang isang businessman, nagmamay-ari ng malalaki at maraming kumpanya, negosyo. Pero dumating ang araw na nalugi ito, kaya ipinenta niya ang kanyang mga pag-aari at walang natira kahit 5. At dahil sa pangyayaring yun, ay tinakwil siya ng kanyang mga anak at kinalimutan siya ng mga ito. At ang bahay kung saan siya nawala ng malay ay ang bahay pala ng mga anak niya na gusto niyang makausap sana.
pareho lang pala tayo tatang eh. Kaiban lang, ikaw mayaman, ako mahirap. Tapos, ikaw, nilayan ka ng mga mahal mo sa buhay. Ako naman, inilayo sila sa akin. Alam ko na. Mula ngayon tatang, dahil wala ka namang mauwian, dito ko na lang uuwi sa bahay. Tapos, ikaw na ang magiging tatang ko at pwede mo kong ituring na anak mo. Okay ba yun? Maraming salamat, iho. Maraming salamat sa iyo. Isa ka sigurong bagong biyayang dumating sa buhay ko. Maraming salamat. Maraming salamat. Matapos yun, ay naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Itinuring nila ang kanilang pagsasama bilang tunay na mag-ama. Lumipas pa ang mga araw at ang Pasko ay sasapit na. At napansin ni Roger ang lungkot sa mukha ni Aldrin na itinuturing na niya ngayong kanyang ama. Anak, alam mo, malapit ng Pasko. Sana man lang maalala ko ng mga anak ko. Kahit batiin man lang nila ako magiging lubos-lubos na ang kaligayahan at kasiyahan ko. Yan ang malungkot tatang. Nandito naman ako. Hindi kita iiwan. At pag nabawi ko ng mga kapatid ko, mas madami na kami na magiging anak mo. O, di ba? Mas masaya na tayo dito sa bahay. Inaumagahan bago mamulot ng basura ay dumaan si Roger sa bahay ng mga anak ni Aldrin. Susubukan siya na niyang kausapin ang mga ito upang sabihin ang saalobin at kalagayan ngayon ni Aldrin at ang kagustuhan nitong makita man lang sila at makasama sa darating na Pasko. Ngunit sa halip na kausapin ay pinahabol siya ng mga ito sa aso at sinabing wala kaming pakialam sa matandang yun, umalis ka rito. Buti na lang at hinarang ng isang babae ang asong paparating noon sa anak kay Roger. Siya ang bunsong anak ni Aldrin. Matapos ay inabot ng isang sulat at ipinaabot ito kay Aldrin. Pagka-uwi ni Roger sa bahay ay agad niyang ikinuwento kay Aldrin ang nangyari. Inabot ang sulat na galing sa bunsong anak nito. Isang sulat na naglalaman ng paghingi ng tawad dahil hindi siya may pagtanggol nito dahil wala siyang kakayahan para kupkupin ito. Dahil noon, ang bunsong anak ni Aldrin ay isang muspos pa rin lang, nakasikitad lang ni Roger. Kaya humihingi ito ng kapatawaran at nangangakong sa oras na siya ay may kakayahan na, babawiin niya at kukunin ang kanyang ama, si Aldrin. Umatak ang luha mula sa mata ni Aldrin ng mga oras na yon dahil sa sobrang kaligayahan. Dahil nalaman niyang may nag-aalala pa rin pala sa kanya, naaalala pa rin siya ng kanyang anak kahit gano'n na ang buhay niya ngayon. Lumipas pa ang ilang araw at si Roger ay nakaipon na ng sapat na halaga upang matubos ang mga kapatid niya. Ngunit pag uwi niya sa bahay, nakita niya si Aldrin na sa sahig ay nakahandusay. Pinuntahan niya ito at nilapitan at nakita niyang ito ay walang malay. Nagsisigaw si Roger ng mga oras na yon at humihingi ng tulong. Sakto nang may dumating na dalawang lalaki at ibinigay iyon. Isinakay sila sa van at nagpunta ng ospital. Matapos yun, pagdating sa ospital, pinasok si Aldrin sa isang kwarto upang doon ay tingnan. Samantalang si Roger ay naiwan at nandun sa labas lamang. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang doktor at kinausap si Roger. Sinabi dito, may sakit si Aldrin at kailangan ng gamutan. Kaya kailangan mong maganda ng halaga upang ito ay matustusan. Hindi nagdalawang isip si Roger ng mga oras na yon na gamitin para sa pagpapagamot ni Aldrin ang perang inipon niya para sana ipantumbos sa mga kapatid niya. Dahil noon ang nasa isip niya, pwede pa ulit siyang mag-ipon upang mabawi ang mga kapatid niya. Pero ang buhay ng Tata Roger niya ay iisa. Kapag nawala, ay wala na talaga. Pinalandin ni Roger ng mga oras na yon sa kanyang mga anak ang nangyari kay Aldrin. Ngunit muli ay pinahabol lang siya ng mga ito sa aso. Matapos ay umuwi muna si Roger muli sa kanilang bahay upang kumuha ng mga damit na pampalit niya. Ngunit hindi pa man siya tapos mag-ayos ng kanyang gamit ay dumating ang dalawang lalaki na noon ay tumulong sa kanila sa pagdadala sa ospital kay Aldrin.
Sinabing pinapatawag siya nito. Kaya agad namang sumama si Roger sa dalawang ito. Ngunit habang nasa biyahe, napansin ni Roger na iba ang dinadaanan nila. Tinanong niya ang dalawang lalaki, ngunit tinawanan lamang siya ng mga ito. Kinakabahan at natatakot na noon si Roger dahil hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng dalawang lalaki. Hanggang sa pumasok ito sa isang subdivision na tinatayuan at tinitirikan ng mga malalaki at magagandang bahay. Namangha si Roger sa ganda ng lugar at laki ng mga bahay na nandoon. Matapos ay huminto sila sa harap ng isa sa pinakamalaking bahay na nakatayo doon. Pinababa si Roger na sasakyan at pinapasok sa loob nun. At pagpasok niya sa loob ay nakita niya ang kanyang tata Aldrin. Nakaupo sa isang magandang sopa, nakasuot ng magandang kasuotan at bagong ahit pa. Tatang, magaling na ba kayo? Kahapon lang sabi ng doktor malubha kayo. Bakit ngayon nandito na agad kayo sa kaninong bahay pa to? Ang totoo anak, hindi naman ako nagkasakit at wala talaga akong sakit. At ang bahay na to ay akin. Ako ang nagmamayari ng bahay na ito. Nagpanggap lang ako na may sakit. Nagpanggap lang ako na naubos ang ari-arian ko na nalugi ang aking negosyo. Dahil gusto kong ang lahat ng ito ay may punta at may bigay ko, may pamana sa tamang tao. Nalaman ng mga anak ni Aldrin ang pangyayaring ito, kaya nagmamadali silang pumunta sa bahay nito. At ipiniwanag naman ni Aldrin kung bakit niya ginawa ito. Itinakwil niyo ako nung nalaman niyong naubos ang yaman ko. Si Roger ay isang taong kumupkop at tumanggap sa akin kahit hindi niya ako kaano-ano. At napatunayan ko kung gaano siya katotoo. Dahil nung nagpanggap ako na may sakit ako, hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang perang dapat ay pantutubos niya sa kanyang mga kapatid upang ipagamot ako. Kaya ngayon, ang 70% ng aking ari-arian ay paghahatian ni Aldrin at ng bunsong anak kong si Ella. At ang 30% ay paghahatian ninyong dalawa. Hindi ko ito ginagawa mga anak upang kayo ay parusahan o dahil may galit ako sa inyo. Hindi yun mangyayari dahil mahal ko kayo. Ginagawa ko ito upang turuan kayo. Dahil simula nung pumanaw ang nanay niyo, totoong napabayaan ko kayo. Totoong ibinigay ko lahat ng pangangailangan niyo. Pinili ko lahat ng gusto niyo. At binigay ko lahat ng luho niyo. Pero nalimutan kong ituro sa inyo ang pinakamahalagang bagay. Kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Totoong ang pera ay kailangan natin upang mabuhay. Pero hindi dito natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Sapagkat ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lang natin sa totoong pagmamahal. Ang pagmamahal sa Panginoon, sa kapwa, at sa ating pamilya. At yan ang nagkulang sa inyo mga anak. Patawarin niyo ako. Matapos yun ay lumipas pa ang ilang mga araw. Tinulungan ni Aldrin si Roger na matubos at mabawi ang mga kapatid niya at pinag-aral sila. Lumipas ang mga taon at si Aldrin ay pumanaw na. Ngunit ang mga aral, ang mga salita at turo niya ay naiwan sa maraming taong nagmamahal sa kanya. Ang dalawang anak niya ay natuto na ng leksyon. Natuto makipagkapwa at lumapit sa Panginoon. Si Roger naman ay nakapagtapos na ng kanyang pag-aaral at nagpakasal sa bunsong anak ni Aldrin na si Ella at namamahala na ng iba't ibang negosyo. Ngayon ay bumuo na siya ng sarili niyang pamilya at nagtayo siya ng isang restaurant na tinawag niyang Resto Kain Ka. At dito naman iikot ang susunod nating istorya. Ang istoryang ito ay nagpapakita na ang pagtulong sa kapwa ay laging may magandang bunga. At ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa tunay na pagmamahal at sa Panginoon nating may kapal. Hanggang dito na lang mga ka-idol at magkita-kita muli tayo sa susunod na istorya na ating gagawin. Maraming salamat.